Okay, maybe we can start. Kasi 1:18 na eh. May youth pa ako ng 4 o'clock. Okay, can we pray? Can we start? Let's pray. Lord, thank you for the fellowship, for the lunch that we had. Lord, thank you, Lord God, for our last day, Lord, for hermeneutics class. And we pray, Lord, that you will guide them to remember the things that we have studied before and that they may be able to apply it, Lord God, today. So I pray that you will guide each one, each group, Panginoon Ama, especially as they present, Lord God, what they have learned from the passages, Lord God, na kanila pong aaralin ngayon, Panginoon Ama. So once again, thank you for your love. Thank you for your message earlier. Thank you for Brother RG. Thank you for everyone, oh God. May you be glorified continually, Lord God, in our lives this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so nabasa nyo naman yung mga passages natin, ano? Hindi ko alam kung inaral nyo na yan. Nasa sa inyo na yon. So, ilang grupo tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, saktong-sakto, 5 grupo. So, ang gagawin ninyo, i-apply ninyo yung lahat ng inaral natin, which is, ano yung 3 bagay na inaral natin? Observation, interpretation, application. Okay. So, ipipresent ninyo to. Siyempre, i-observe ninyo, tapos aaralin ninyo yung passage. Okay. I-interpret ninyo yung passage. Ano yung 5 na inaral natin doon sa interpretation? Okay. So, you are free to consult yung internet if you have. So, yun yung sa interpretation. Okay? Yung sa ano yung mga naalala yung important part ng observation? Okay? Ano yung mga sa observation? Okay, things to look for. Okay. 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 So, alam niyo na lahat yan, ha? So, I'm expecting a perfect one. Okay. Ngayon, kapag hindi perfect, wala na. Balik ulit kayo sa, kapag hindi perfect yung grupo ninyo, mamaya, re-interview. Ayoko naman excommunication. Kahit mali, hindi excommunicate. Pero re-interview. Okay, so, sinong gustong So, ang gagawin ninyo, i-apply nyo lang yung 3 yun. Short lang yung yung reporting. Siguro, kaya nyo i-report ng mga 5 to 8 minutes. 5 to 8 minutes. Sabihin nyo lang, this is the passage. Ano yung context na itong passage na ito. Okay? Mamaya ibibigay ko yun. Basta mag-start pa naman kayo observation. Okay, para alam nyo na kung ano yung aral. Sino yung gustong unang bumunot? Okay. Listen. Dahil alam nyo na yung passages ninyo, wait lang. Kasi mag-report kayo eh. So ano ay i-report ninyo? What you have investigated, what you have learned, yun lang. Okay, you don't have to preach. Hindi kayo mag-teaching. Hindi naman kayo mag-preaching eh. Okay? So hindi, baka mamaya mag-preaching kayo sa harapan naming lahat. Ano lang, sabihin nyo lang kung ano yung passage na yun, ano yung mga na-observe ninyo, ano yung mga na-interpret ninyo. Okay, malinaw? Yung application, bigay kayo kahit na 2 application. Give 2 applications dun sa passage na yon. Paano namin i-apply itong passage na ito? Okay? Malinaw? Any question? Kung ano yung na-investigate ninyo, i-report nyo lang kung ano yung mga natutunan ninyo. Ano na-observe ninyo, ano yung na-interpret ninyo, and then give 2 applications. Give 2 applications lang. Remember lang, follow the instructions. So, it always starts with observation. So, read the passage. Then, tignan ninyo kung ano yung naunang passage, ano yung susunod na passage.
para ma-interpret ninyo kung ano yung context na ito, ano yung tinuturo ng passage na ito. Alamin nyo din kung ano yung book na yun. Okay, kung ano yung, kunyari daw, ano yung Psalm 1, ano yung Mark, ano yung Book of Mark, Philippians, Colossians, Matthew, para at least makuha ninyo kung ano yung main point. So part yun ng observation. Don't go directly kaagad sa interpretation. Okay, may process tayo. Observe, ano yung ma-observe ninyo, and then ano yung, pag may na-observe na kayo, good observation will lead you to good interpretation. Okay? Nire-request ni Brother Angelo, simulan daw natin sa baba, pataas. Kayang-kaya naman ni Rainier yan eh. Si Lennox pala, kaya-kaya naman ni Lennox yan eh. So, susunod si Lennox, Angelo, Lennox, Rainier, Angelo, Brother Rico, and Brother Edwin. Okay. Palakpalakan natin sila, no? Okay, hindi kailangan mahaba yung reporting. Okay? Ang purpose lang ng reporting, wait, listen. Hindi kailangan mahaba yung reporting. Kahit 5 minutes lang, okay na. Ano yung na-observe nyo, ano yung na-interpret ninyo, ano yung mahalaga na nakita ninyo, yun lang yung mahalaga para sa akin. So, kaya tayo merong sit work para magtulong-tulong kayo, makita ninyo kung paano ginagawa yung ating inaral before, yung observation, interpretation, tsaka application, yun lang naman yan eh. I'm not training you to be a pastor. Ang layo net, malayo ito. Yung ginagawa ninyo, malayo ito sa ginagawa namin. So, at least ito for everyone lang. At least magkaroon lang kayo ng idea. Pang personal Bible study ito. Finished, not finished. It's time to listen sa ating first reporter. Okay, yung ating first reporter is Brother Kurt Lennox Lawitsing. Okay, break. Ang ire-report niya, Revelation. Oo. Oh, sayang naman, prinit ni Sister Nene yung verse. Hello. Siyempre, babasahin natin yung verse. So, dito sa harap, dito lang kayo, dito lang sa taas. Gusto mo ba sa pulpit? O, sige. Hello po. Gusto mo ba ako dito sa Walang tabi mo? false teaching. Okay lang, dito ako. Opo, okay lang po. Para pa pagmitan, no? Ayan. Report lang 5 minutes. 5 minutes. Hello. Hello po. Good afternoon. Ayun po. Yung passage po namin is Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Matthew. Ayan. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sige po, to start po sa observation po namin, magbibigay po muna kami ng background for us to to understand kung paano ba napunta sa point na yon yung passage na yon. Yung story po behind that is nagsimula po kami para makuha po yung pinaka-background sa chapter 10, sa dulon po ng chapter 10, which is si Jesus is send niya na po yung mga disciples niya to teach sa iba't ibang mga lugar. And dito, nag-instruct pa lang po siya na kung ano ba yung makikita nila or ma-encounter nila kapag umalis na po sila or nag-teach na po sila sa ibang lugar. And nabanggit rin po dito na some will not accept them. And ayun po. Maiko-connect po natin to dito. Sa pagpasok po ng chapter 11, mababanggit po dito si John the Baptist, and
Alam naman po natin na si John the Baptist is cousin po ni Jesus and siya po yung parang malapit rin po siya kay Jesus. And nagpadala po siya ng mga follower niya to ask Jesus ng question na kung siya na ba daw yung hinihintay nilang Messiah. And dito, habang nag instruct si Jesus sa mga disciples niya bago sila umalis or isend, tapos nagturo siya. After nun, nagturo siya sa isang crowd and among the crowd, nandun yung mga followers and parang matagal na silang na fina-follow si Jesus Christ na hindi pa lang nila ina-approach, parang ina-observe pa lang nila kung anong ginagawa ni Jesus Christ and na-witness nila yung pag-heal ni Jesus Christ sa mga may sakit and makikita natin yun sa chapter 11 na yung isasagot nila kay John the Baptist is yung mga na-witness nila. Kung yung mga blind daw nakakita, yung lame nakapaglakad, and ayun, iba't iba pang miracle si Jesus Christ. And then dito papasok na po tayo sa, after niyang masagot yon sa mga follower ni John the Baptist, ang nangyari na is, yun, nag-preach siya about kay, pinakilala ni Jesus began to speak to the crowds concerning John the Baptist. And dito, binanggit ni Jesus Christ yung pag-reject ng mga tao kay John the Baptist na hindi lahat naniwala kay John the Baptist. At kung sino ba si John the Baptist sa time nila. And ano ba si John the Baptist para kay Jesus. And kung paano siya ginamit ni God. 'Di ba binanggit dito ni Jesus Christ na si John the Baptist yung itinaas niya pa nga yung parang si John the Baptist daw yung the greatest man na ipinanganak sa lahat ng taong lumabas sa isang babae na siya yung parang pinaka-greatest na tao sa buong mundo. And dito, um, siya rin yung sinabi ni Jesus Christ na magpe-prepare ng way niya. Siya yung sinend ni God before niya nga isend yung kanyang anak, which is si Jesus Christ. And yun nga, sinabi dito na nireject rin siya ng mga tao. And sa pagpasok po natin sa passage na to, before yun, ang passage is he denounced the cities where most of his mighty works had been done and they did not repent. And ikinanak niya yun doon sa pag-reject nila kay John the Baptist. And dito, even may warning dito sa Jesus Christ na even him na nag-perform ng mga miracles sa mga cities and nakita nila yon harap-harapan, nireject pa rin nila si Jesus Christ na kahit na witness nila yung mga yon. And sa verse namin, sa verse 28, dito naman yung, syempre may mga nag-reject kay Jesus Christ. Ito naman yung parang encouragement for those who believe to Jesus Christ na dito, kung tayo daw po ay, yun nga, maghahanap ng rest, kung hinahanap po natin yung tunay na, yung kung maglulok po tayo into something na, di ba nga po sa verse, come to me, it is an invitation from God. He is the one who initiate for us to be saved. And makikita mo, and sabotage po. Teka yun. Hindi pa. Sa aircon po yun. Aircon. Si Pastor pa. Ayan pa. Um, yan pa. Sa come to me, pagbabalik po doon sa may passage, sorry, come to me all who labor and heavy laden, di ba po yung verb dito is yung come. Tapos yung tinutukoy dito, kung sino yung mga taong gagawa ng action na yon is those all who labor and are heavy laden. And ang makukuha po nila after nilang gawin yung bagay na yon is yung rest na ipinramis ni Jesus Christ. Dito po sa verse 28, ikinanak po namin to sa John chapter 7 verse 37. Those who see themselves that they are in need, they will come to Jesus Christ. Yun yung po yung parang context po ng verse ay chapter 7 verse 37 po ng John. And dito makikita po natin sa verse 29 to continue po sa verse 29. Ito po yung mga may mga conditions rin po dito na command rin ni Jesus Christ. Take my yoke upon you and learn from me. Dalawa yung verb po dito, yung take my yoke, take, and yung learn from me. Dito makikita po natin na
kung paano daw po tayo magiging isang Christians, sa following praise po, for I am gentle and lowly in heart. Yun po dapat yung matutunan natin from Jesus Christ. And yung yoke po is, take my yoke upon you and learn from me. Yung yoke is, di ba alam naman po natin kung ano po yung illustration ng yoke na joins two animals together to pull a load. And as a Christian, we must be dependent to God, or total submission sa Kanya lamang. And sa verse 30, ng verse na to, for my yoke is easy and my burden is light. Dito na yung parang encouragement sa atin ni Jesus Christ na mag-obey. And for our applications, may application po na dalawa. When we are heavily burdened with our trials, sins, or sufferings in life, let's rest in the grace of God, total dependence in the work of Christ. And obedience to Christ or dependence to Christ is not viewed as something heavy if we are in a better or a true believer. If you love Christ, you must obey or follow His commandments. Yun lang po. Thank you. Next po, kila Brother Angelo po. Okay, malinaw? Okay. So siguro no, maganda yung pagkakabigay lang nung yung context sa atin. Siguro wala namang problema dun sa naging report ni Lennox. Just want to add something lamang doon. Siguro if we're going to look at it, yung context prior doon sa verse na yun, makikita natin yung pag-deny ng mga tao kay Jesus Christ at importante natin makita yung bagay na yun. And then yung pagbibigay niya ng parang curse doon sa mga unrepentant city. Mahalaga na makita natin doon na maraming nagdi-deny kay Jesus Christ. And nahihirapan yung mga tao to believe in Him dahil, bakit nila dinideny? Dahil nga mainly, yung mga tao doon nabibigatan din actually sa law. Okay? Marami sa kanila at that time kasi law-based ang mga Israelita, mga Hudyo at that time. So, ang promise kasi is a Messiah who will save them from their sins, and yung demand ng ating Panginoong Diyos is for everyone to believe in Jesus Christ. Kaya nga dito, dahil may judgment para doon sa mga individuals, even sa cities na nagdi-deny kay Jesus Christ, dito meron ditong parang pagpapasalamat ang ating Panginoon. Kasi makikita niyo sa verse 25, at that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. Okay? So dito pinapakita yung importance ng humility sa mga tao, and if you will just humble yourself before the Lord, you will see who Jesus Christ is. Okay? Kasi sa verse 26, hindi man ito nakita ng mga tao, for this is the way, this way was well-pleasing in your sight. Ito yung plano ng Panginoon. So, in reality, there will be judgment. Hindi natin maalis yun. Maraming cities who will fall into judgment. And that is well-pleasing to God. Why? Dahil they have remained in their sins. Siguro maganda makita natin yung verse 27, meron ditong reminder si Jesus Christ. All things had been handed over to me by my Father. So, nung sinabi ni Jesus Christ yung bagay na ito, sinasabi lang na yung authority with regards to salvation can only come from Jesus Christ. Kasi all authority na nasa Kanya lamang dito. All things have been handed to me. And sabi din, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him. So, ibig sabihin, all things is given to Christ. Nakakaalam lang neto ang Father at ang Son, and then anyone to whom the Son wills to reveal Him. Napakagandang promise yun. Kung i-reveal ito, gusto nyo bang magkaroon ng salvation, i-reveal ito ng Father at ng Son sa Kanya. At ano yung i-reveal na ito? Come to me, para malaman ninyo. Okay? Kaya dito sa verse 28, pagdating sa verse 28, come to me, all you who are weary and heavy laden. Ang purpose ng
calling neto is you have burdened your life so much with the law, with the Torah. Sobra na yung burden na ito. Tapos dinagdagan pa ito ng mga Pharisees. Dahil yung mga Pharisees, nag-invento pa sila ng mga rami pang mga law na hindi naman actually part ng law ng Old Testament. So dito nakita ni Jesus Christ yung heaviness ng heart ng mga tao na, no, we cannot obey you. We cannot do these things. Parang hirap na hirap sila at that time. So dito yung compassion ni Jesus Christ. Ipinapakita nila, you come to me and I will give you rest. Because you have to believe only in me, because I am the one who will do all the commandments given by God for everyone. So yung fulfillment nung commands at obedience sa ating Panginoon can only be found in Jesus Christ. That's why we can find rest in Him. And then dito, take my yoke upon you and learn from me. So yung yoke na ito yung dala-dala mo. Yung ipapasan mo, hindi yung heaviness noong law, kung hindi yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin, which is light. Di ba? Wala tayong burden for us right now. If we're going to look at it, if we are Christians, wala tayong burden, walang heavy yoke anymore, because why? Jesus have done everything. Di ba nga may song na Jesus paid it all? Di ba? So nagawa na ni Jesus Christ para sa ating lahat. Kaya magaang na ang lahat. Walang mabigat. Ang nabibigatan ngayon, dalawa lang kasi ang klase ng religion eh. Ano yung dalawang klase ng religion? Religion of works and religion of grace. And we are in the religion of grace because everything was done for us by Jesus Christ. Kaya nga dito, take my yoke upon you, learn from me, because He is our teacher. Let us listen to Him, because He is gentle and humble, and you will find rest for your souls. Ulitin niyo ulit yung rest. May kapahingahan sa akin, may kapahingahan sa akin. Huwag kayong manatili diyan sa maling katuruan ng mga Pharisees at that time. Kaya nga dito, ulitin ulit dito yung yoke, for my yoke is easy and my burden is light. In Christ, there is no heaviness. Light yung nasa heart natin palagi. Kumbaga, because we know that everything was accomplished for us ng ating Panginoong Jesus. Okay, malinaw yan. Thank you, Lennox. Okay, next group. Okay. Ito hindi ko inaral. Tinignan ko lang yung verse. Kanina ko lang tinignan yung verse habang binabasa ni Lennox. Kasi nga, gusto ko makita ninyo that despite of, na minsan kasi ang thinking ninyo, ang haba kailangan. Yung ilang minutes si Lennox na nandoon, siguro sabihin natin mga 8 minutes si Lennox, for 8 minutes nakuha ko kagad yung context. Why? Kasi practice. Okay? It's practice. So, syempre, 20 years na akong pastor, no? Kumbaga, when I read it, gets mo kagad, tapos, and I want you to have that kind of thinking, na mahirap ito sa una, but if you're going to practice this, every time you study the Word of God, magiging embedded na sa mind mo ngayon kung ano yung mga bagay na paano mo siya i-observe, paano mo siya i-interpret. Siyempre, throughout the years, marami na akong natutunan, theologically, background, historical background. Part na yun actually na na-embed na sa mind ko, sa heart ko. Kaya when I look at a passage, mabilis ko siya kagad makuha. And I want you to be encouraged with that. I don't want you to be burdened. Now, hirap-hirap naman yan, Brother Jay. Mahirap talaga sa una. Pero, pagka palagi niyong ginagawa, give yourself 1 year, 2 years, magiging madali na lahat yan. Okay? Sige. Next. Anong passage mo, Brother? Okay, Colossians 3, Okay. 12 to 7. Passage po namin is in the book of Colossians, chapter 3, verse 12 to 17. So, subukan ko pong i-organize yung notes namin. So, I'll be reading first yung passage. Verse 12, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body,
and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, to the Father, God the Father through Him. So, ang context po, si Paul po yung nagsusulat at si Paul ay nakakulong and he is encouraging the believers na to break away from their old habits to honor Christ. Si Paul po ay nagsulat sa mga Kristiyano na nasa Colossae para patibayan sila at they would know and not go further with the false teachings na kanilang nare-receive, and kasi they are trying to impose on different rules about eating or religious festivals. In the previous chapter, meron po silang mga practices, mga false teachings, like in verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and to deceit, according to the human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. So marami silang mga practices na hindi naman talaga biblical, hindi talaga siya according sa tinuturo ni Jesus. Kaya naman, ito yung mga sinabi ni Paul. To put on God as God's chosen ones, so makikita po natin na kausap ni Paul yung mga believers, those who are chosen by God, those who are holy and beloved. So kung meron ka pong ipuput on, meron ka rin dapat na iput off. So the things that you need to put off, sabi nga ni Paul sa mga Colossae, yung mga traditions, human traditions, mga bagay na natutunan nila in the past since sila po ay mga Gentiles, meron silang mga practices that are not godly. In verse 10, we can see there na Jesus Christ has already changed them. So from their false religion, they have been transformed. Kaya naman, kung ano yung mga dati nilang gawain, kailangan na nilang alisin sa kanilang pamumuhay. Sa verse 10, put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. At wala nang Jew, wala nang Greek, they're all one. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. So kung ikaw po ay tunay ng nananampalataya, kailangan mo nang alisin yung dati mong pamumuhay. Put on then compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Sa NASB, meron pong semicolon between patience and bearing. So hindi siya comma. So if you will look at it, it's the character na you have a compassionate heart, kindness, humility, meekness, and patience. And then, in application din sa pamumuhay na yon, with what you know, bearing with one another, and if anyone has a complaint against another, forgive each other. So meron kang panibagong way ng pamumuhay. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So in all this, we can lead on to the application. Sa verse 16 to 17, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. So yun, stop there. With what we know, kung ano po yung natutunan natin sa salita ng Diyos, it must be in our hearts, it must be in our minds. Then the word of Christ should rule in our life by reading and meditating the word of God.
with all humility, magkakaroon tayo ng change of heart, hindi change of behavior, so that when we speak, when we teach, it is not according to what we know. It's not according to what we love or what we prefer, but it should be according to the Word of God. Pag nagturo tayo ng salita ng Diyos, dapat salita ng Diyos, hindi yung sarili nating interpretation. When we correct, when we admonish, hindi siya yung preference mo na na-offend ka, kundi you refer to the Word of God. Kaya naman, in all, wisdom. So, wisdom from the Lord sa natutunan natin. Then, kantahan. Hindi, joke lang. Singing psalms, hymns, spiritual songs. So, syempre, not just you also worship through singing, and that's part of worship. Being thankful to the Lord. So, another application is whatever you do. So, in the book of Romans, it is about presenting yourself alive from deed, presenting yourself as instruments of righteousness. Kaya naman po, sa lahat po ng natutunan natin sa Bible, sa lahat ng mga alam natin, before we even do things, before we even speak things, magkakaroon ka na ng conviction. There's a decision of the will, kung tawagin na, bago mo siya sabihin, malalaman mo na kung sinful yun. Pag sinabi mo pa rin, talagang you need to change your perspective, a change of heart is really what's needed. So decision of the will, when you think about doing something, you'll be convicted, malalaman mo na kung tama o mali, and then you will have the decision to do what is right, to do what is according to the Word of God. And that decision must be according to the Word of God, to obey God regardless of what we feel. Offended tayo, still, we should not do evil things to other people. We should still continue to show love, forgive one another, just as this passage is saying. Thank you. That's my Okay, praise God. Thank you. So, dalawa na. Nakatapos na tayong dalawa. Praise God. At nakakuha nilang dalawa. Lahat ng kanilang mga binigyan ng observation tsaka ng interpretation. Siguro I'll just add something para makita lamang natin. If we're going back sa chapter 3, verse 1, mahalaga yung mga words dito. Yung sa verse 1, therefore. Sa verse 5, therefore. Tapos sa verse 8, may contrast, but. Okay? And then sa verse 9 and 10, may short description siya doon ng put off tsaka put on. So, kung inyong titignan, sa verse 1, we are reminded that we are already in Christ. Okay? So, dito parang binigyan tayo ng description. If you are in Christ, then set your mind on things above. You have died, your life is hidden with Christ. When Christ, who is your life, is manifested, you will also manifest in glory, may promise doon. And then verse 5, therefore, if you are in Christ, therefore, consider the members of your earthly body as dead to sexual immorality. So, ibig sabihin, ito yung mga negatives, mga sinful attitudes natin na ating ginagawa. So, binigyan ito ng detail dito ni Paul. Sabi nga, because of this sin, on account of these things, sa verse 6, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, and in them you also once walked, okay, when you were living in them. Then may contrast, verse 8, but now, you also laid them aside. So nagdagdag pa siya. Ito na yung sinful attitude mo, dahil hindi naman siya sweeping, yung unang mga binanggit na sin dito, sexual immorality, impurity, passion, evil desire. Dinagdagan pa dito ni Paul. But now also lay them all aside. Wrath, anger, malice, slander, abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you put off the old man with its evil practices, and have put on. So may put off, may put on ulit. Kung makikita ninyo, hindi siya parang general idea yung mga binibigay dito. Una, nagbigay siya ng details sa kung ano yung dapat nating talikuran from verse 5 up to verse 9. Then verse 10, may short general description siya ng put on. Put on the new man because you are already new in Christ. Okay? Hello? Okay.
Okay lang yun, no problem. Nagising kayo lahat, ano? Okay. Ito yung magandang mapansin ninyo yung verse 11. Bakit may verse 11 dito? Kasi renewed to a full knowledge and according to the image of the one who created him. You are a new man. Okay? A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and circumcised, barbarian, Scythian, slave and free man, but Christ is all and in all. Bakit kaya yung dinagdag ni Paul? Ano yung context, ano yung situation nila, historical background, cultural background ng church sa Colossae? Ano ang Colossian believers? Ano sila? Gentiles. Okay. So this is an encouragement para sa kanila. So mahalaga na makita natin 'yon, ano. Bakit ito sinasabi? Bakit kami magpuputon? New man din ba kami? Kasi may iba sasabihin na hindi kayo mga Hudyo, mga Gentiles kayo. Hindi, wala na 'yon. Wala nang Jew or Gentile. Okay? Wala nang Greek or Jew, circumcised or you are all in one. Now that you are now all in Christ, one in Christ na tayong lahat, sinasabi dito ni Paul, so you are also an elect of God. You are holy, you are beloved. Okay, ganda, no? Kung yung titignan nyo on. So, ano daw yung kailangan ng isang Christian? Okay, then, dito na magsisweep ngayon si Paul. Kung meron siyang detail na ibinigay kung ano yung kailangan nating i-put off at talikuran, meron din siyang i-detail sa atin as Christians kung ano yung dapat nating ipuput on. Okay? Ano yung kailangan nating i-put on and then makikita natin yon. Heart of compassion, kindness, and so on. Okay? So, makikita lang natin, kung kukunin natin siya from the whole context itself, meron siyang detail tayo makikita, ma-outline natin siya na, okay, meron tayong dapat talikuran, may list din ako na dapat kong gawin bilang isang mananampalataya. Malinaw? Okay, sino ang susunod na group? Huli si Angelo ba? Brother Rico na. Okay, si Brother Rico. Okay, 5 minutes, 5 minutes. Siya yung nag-ring kanina, sabi niya, Brother Jay, ako na, ang tagal mo. Thank you, Brother Rico. Wait, Brother Rico, naka-off yata po yung mic. Sinasabotahe kayo ng ibang team. Ayan. Okay, sige. So, the passage that was given to us is from Philippians 4, verses 6 to 7, which reads, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Okay? So, ano po yung ano natin, yung context natin dito. When Paul wrote this, nasa prison na po siya in Rome. And alam niyo po kung bakit po siya napunta doon, ano? Bigyan ko lang po kayo ng brief background. If you will remember, si Paul noon was being accused by yung mga Pharisees, yung mga elders ng church noon. And maraming accusation sa kanya noon. And during that time, si Governor Festus was looking for someone na para mag-guide sa kanya para magkaroon siya ng report kay King Caesar ng Rome. And kinuha niya si King Agrippa. And ito yung nangyari noon is during that time maraming pinresent na mga kaso, no? Parang doon sa sa impeachment. Okay? Parang 5 yata yung accusation kay Paul. Pero ang pinaka-importante dito is yung nakita nila na Paul was being accused by parang pinopromote niya kasi na
si Jesus who died, then rose from the dead to save us. At iyan ang inis na inis yung mga yung mga Pharisees. And ang ginawa ni ni Paul pala, kahit na hindi pa siya na-accuse, inappeal niya kaagad yung kaso niya sa emperor. During that time, when you appeal something to the emperor, it could not be di na pwedeng suspend. Carried out na kaagad. Kaya even when Governor Festus and si King Agrippa agreed na wala namang kaso si Paul dito which merits death or whatever, chinain siya. Pinadala siya sa Rome ngayon dahil yun ang appeal niya. And it was during that time when Paul was in Philippi, doon sa Macedonia, na in-establish niya yung church doon sa of the Philippians. And Paul wrote to encourage the church to remain joyful in spite of suffering. Tandaan nyo, when Paul wrote this, nasa prison na siya. And napaka-miraculous na dahil biro mo yun. Paul was writing and encouraging the Philippians, pero at the same time, siya mismo nagsasuffer sa jail. Okay? And yun po yung context natin, nung passage na binigay sa amin na to. And the content, meron po tayong repeated words dito, is where joy, rejoice, and peace. Yung po mga commands natin dito is on the negative, do not be anxious about anything. And yung positive po is, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Okay? So maliwanag po yun. And yung pong condition nito is, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts, minds in Christ Jesus. At yung susunod po is the peace of God will guard your heart and mind. And then the peace of God, when you have surrendered your anxieties to God, you have inner calm based on confidence that God is able and willing to do what is best for His children. At ito pong surpasses all understanding, this is something that is divine in nature. And to guard, meaning keep watch. So, meron po kami dito mga in-identify na cross-reference, which is in Matthew 6:26 to 33, and Romans 8:28, and Ephesians 3:19. Okay. Sa application po natin, says command, do not be anxious about anything. In everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, ang condition po is, if you follow the command, the peace of God, which surpasses all understanding, ito po yung divine peace na makukuha natin. And this is not from yourself or nagagawa mo, but it only comes from God. So, ang command po dito is importance of prayer. In everything, by prayer and supplication, let your requests be made known to God. Okay? Kaya po ang siguro in a nutshell, that instead of letting worry consume you, bring every concern to God through honest prayer mixed with gratitude. So the result isn't necessarily a changed situation, but it is a supernatural peace that acts as a guard, protecting your emotions and thoughts from being overwhelmed even when circumstances don't
make it, how make sense. So, ito po yun. Ito po ang ibig sabihin ng passage na to, and that's it. Yung po, ibig sabihin, hindi po sarili nyo ang makakagawa nito. It is only through the intervention of God that you can do anything in spite of the odd situation you are in. Yun lang po, and thank you. Thank you, Brother Rico. Praise God. Okay. So meron pa kayong detailed background. Importante yung makita natin that this is a prison letter. Just want to add, actually itong part ng chapter 4, anong chapter siya? 4. Okay, fourth chapter. Ano kapag last chapter siya, no? So mainly it's the end of the letter. Maganda na makita natin. Ito yung dito, ito yung madalas na mababasa ninyo sa mga commentaries. This is the last part of the letter of Paul. Parang dito pa ending na siya. Therefore, my brothers, loved and longed for my joy and crown. In this way, parang papaalam na siya, tapos meron siyang ibibigay ng mga instructions na. So yung unang instruction was, stand firm in the Lord, my beloved. Then naalala niya, dahil hindi nag-stand firm, si Euodia and si Syntyche, dahil nag-aaway yung magkapatid sa Panginoon who are also workers of the Lord. So para dito may binigay siyang reminder na tulungan itong dalawang ito. Okay? Kaya sabi dito, help these women who have contended together alongside with me in the gospel. And then tuloy ulit si Paul sa kanyang mga reminders. Yung una, stand firm, and then rejoice, and then let your considerate spirit or gentle spirit be made known. Ibig sabihin, makita ito sa inyong buhay. And then verse 6, ito yung kanilang passage. Another reminder is be anxious for nothing. And then yung promise nga, sabi kanina nila Brother Rico, kung ikaw mag-pray with thanksgiving and you will be honest with the Lord, then the peace of God will be with you. And then after noon, verse 8, meron siyang reminder kung ano yung dapat na i-consider natin, ano yung dapat na sa isip natin. Dito sabi niya, whatever is true, whatever is dignified, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely. So, ito yung dapat na nasa isip ninyo palagi. Okay? Ito yung ending na dapat siya dito actually. Ito maraming mga commentators na nagsasabi dito. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. Parang dapat tapos na dyan eh. Okay, tapos na dapat talaga dito. Pero bigla may naisip na naman dito si Paul. Kaya nadagdag niya, but I rejoice in the Lord greatly. So dito, pinaalalahanan naman niya yung mga needs niya in terms of his opportunity, siguro to encourage also regarding sa kanyang situation for others. So, mainly yung context nito, tama naman yung sinabi nila, context nito is ending. Pagpa-end normally ang mga letter, marami na itong mga instructions na ibinibigay sa atin, bilin palagi ito. May nadagdag lang actually dito sa verse 10. Okay? So, ano yan? May PS. PS. So, okay, thank you very much. Group, ano yan? Group 3. Okay, group 2. Na kanina sabi group 1. Ito pala. Okay. Sa amin po, meron po kaming cinematic presentation po. Okay. Thanks to, praise be to God, high-tech po tayo. Okay, basahin ko po yung aming passage, Mark 4, verse 35 to 41. Jesus calms the storm. On that day when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking to the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this, that even the wind
and the sea obeyed him. So let us go to our cinematic presentation. Okay? Okay po. Ano po nakikita niyo po? Wala. Okay. Basta, wala. Okay, yan po amin na. What do you see? What do you see? Okay. Wala. Okay. 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 Ano po amin nakita? Okay, ito po amin nakita. Storm. Okay. Same day. Pagkatapos po ng maghapon po, napagod po, inabot po ng gabi. A full day of ministry precedes this crossing. Yung disciples po, sobrang pagod na po sila before the storm ever begins. Next. Okay. Verse 37 na po tayo. Ang sabi po dyan, the great windstorm. Sa Tagalog po, buhawi. Okay po. Yan po. Ito po, it creates unpredictable weather. They have never experienced. Hindi po sanay yung mga fishermen po sa ganung weather. At ang water po ay malapit na pong puno yung barko. Verse 38. Si Jesus po ay nasa stern. Ang stern po, yung po yung pinakadulo ng barko. Kung saan po yung pinakalikod po, kung saan yung yung maalog, okay? Pero nakano po siya, nakatutulog po siya with a caution. Ito po ang nakakatuwa. Despite the storm, hindi po siya nagigising. Not from indifference, but from fatigue. Tao po siya. God is fully man. After a full day of ministry, at the disciples po wake him, Teacher, do you not care that we are perishing? Napansin niyo pong ang faith po ng mga disciples po dito. First, next slide. Okay. Peace, be still. Okay, verse 39. Sabi po ni Jesus, He rebukes the wind and speaks to the sea. Ano pong pinapakita po dyan? And the wind ceases immediately, not little by little. Okay. Verse 40. Why are you so afraid? Have you still no faith? As after a whole day with Him. Paghapon nilang kasama ang Panginoon, pero ganun pa rin po ang kanilang pinakita sa Panginoon. Verse 41, nagkaroon po sila ng great fear. They still did not have that faith because they were afraid po. Sobrang takot po nila. Next slide. Okay. Content and context po. Okay, content. Pinakalma po ng ating Panginoong Jesus ang storm po. Context po, location, rationale. Pero po kasi yung makikita ito, kasi dalawa po kasi yung setting po dyan. May western shore, may eastern shore. Yung western shore po, doon po siya nanggaling si Jesus, Sea of Galilee. Yung po ay Jewish territory po. Doon po nagsimula yung preaching. Doon po siya, maghapon po siya nag-preaching po doon. And then, nagbigay po siya ng command sa kanyang mga disciples, let us cross to the eastern shore, which is a Gentile territory po. Na hindi po parang hindi po kasi talagang sanay yung mga iba nung punta sa Gentile territory po. Pero pinili po ng Panginoon pumunta po doon para magpahinga, para din po ma-minister po ang mga Gentiles aside from the Jewish po. Next slide. Okay, comparison and culture. Okay, comparison po. Makikita niyo po yung gantong kwento rin po sa Luke 8:20-27 po at sa Matthew 8, verse 18, 23-27 po. Yun din po yung calming the storm. Mapapansin po doon yung little faith. It appears across all three gospel accounts po. And then the culture po, just like I said before, yung Jewish po nasa western side at ang Gentiles po nasa eastern side. Okay. Consultation, gumamit po kami ng dictionary. Okay. Next slide po. Okay. Application po. Question number 1, meron ho bang sin na dapat iwasan? Is there sin to avoid? Fear and doubt. Jesus with them in the boat and did not be afraid. Number 2, meron po bang command na dapat gawin? Have faith or believe in Christ even in the midst of the storm. Number 3, meron po bang halimbawa dapat to follow? Jesus went to the other side of the lake to reach out to the other people for the Gentiles po. Next slide.
Wala na? Okay. Ayan, okay. So, yun po yung aming maikling presentation po. Hopefully, naintindihan niyo po yung aming yung explanation po namin. So, thank you po. Kala ko may gang sign eh. Sabi ko may group 2 daw pala yon. Okay. Thank you, Brother Angelo. Okay. Siguro, I just want to add, dahil part ito ng paper ko, if we're going to look at Mark, the book of Mark, it is divided into 3 parts, yung buong gospel. Una yung Jesus' power. So, ang Gospel of Mark, wala siyang genealogy, wala siyang birth narrative. So, diretso kagad yan. So, parang action-packed siya. So, from Mark chapter 1 to chapter 8, Jesus is showing His power. Pinapakilala niya yung kanyang pagiging Messiah. Yung teaching niya nandoon din. And then, from Mark chapter 8, verse 22 to chapter 10, verse 52 is the way of suffering. Ito dito ipapakita yung sufferings naman ng ating Panginoong Jesus. And then yung last part actually ng Mark is Jesus, the suffering servant. This is the part kung saan ang ating Panginoon, final section is yung last week ni Jesus Christ. So medyo mahaba yung part na ito dahil this is from Mark 11 to Mark 16, final week. So parang dinetail dito ni Mark yun. So ibig sabihin, itong part ng ito sa Mark chapter 4 is part of showing Jesus Christ power over nature. Okay, yung kanyang authority to stop. Naaral natin ito sa Luke chapter 8. So yun yung parang pinaka main context so that all people may know Jesus Christ, that He is the promised Messiah, that He is God, that we are to believe in Him. Okay, tapos na tayo, no? Brother Edwin, kala nyo kalimutan ko kayo Thank you, Group 2. Okay, Group 1 na lang tayo, isa na lang. Wow, saktong-sakto ang youth ko ngayon Diretso naman kami ng youth. Dito po kayo sa taas. Para maramdaman nyo ito. Baka tatamaan ako ng ilaw eh. Hindi na. Okay na. Nung nakita ko yung i-discuss, tinawagan namin si Sister Stella. And then, yung sabi niya kung ano ba yung gusto niyong i-discuss. And sabi rin namin ni Sister Sally, yung Philippians 4:6-7. Ginawa ko. Ginawa namin. Ewan ko kung natama dun sa grupo ni Brother Rico. Anyway, yung pong i-discuss namin ay first 3 verses ng Psalm 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates it day and night. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and the leaf does not wither. In all that he does, he prosper. Yung pong isa sa mga objectives ng Psalm ay kaya sinulat ni King David ay i-demonstrate ang puso na completely dependent on God. Description, una pong i-describe dito sa verse 1 is parang comparison o contrast between righteous and the wicked. Ang mga action words po ay walk, stand, sit, and verse 2 is delight and meditate. The righteous in contrast with the wicked and included sinners and scoffers. Importance of the Word of God. Ang emphasis po ay sa scripture. Nung tinignan ko po sa tawag dito. Ang delight po ay is to find joy, pleasure, and
fulfillment in God's Word. And dito po sa comparison nito, isang negative and isang positive. At ini-emphasize ang Word ni God. And the verse 3, yung pong dinidescribe ang kung paano ang isang puno ay maging healthy and yields its fruit in its season. Naalala ko po yung trabaho namin sa probinsya, nagtatanim po kami ng palay. Ang kailangan po doon ay tubig, sunlight, and nutrients upang maayos pong makakuha ng palay at maka-yield po ng magandang harvest. Sa interpretation po, ang ginamit naming cross references ay Psalm 19:7, Psalm 26:4, Proverbs 4:14 to 15, Joshua, and Joshua 1:8. Babasahin ko na lang po yung Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, that you shall meditate it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Ang kasama po sa interpretation dito ay ang ang tawag doon, paglakad ng isang matuwid, not to go in the way of the wicked. And then ang importance po na in-emphasize dito is to meditate on the Word of God, make it central to our lives. And as a result, there will be prosperity, not in material things, but in spiritual things. Ito po yata lahat. Thank you very much. Okay. Thank you, Brother Edwin. So clear naman, at least yung last natin is something na poetry. Mainly kapag when we deal with Psalms, maganda makita natin yung approach dito actually nung nagsusulat is more on yung kanyang pag-share ng kanyang experience, ng kanyang sarili, something that we can learn from. Some of the poetry din, kung ating makikita, will also give us wisdom. Kaya nga, wisdom part din yung mga poetry na naisulat sa Bible. So this is something na nagbibigay sa atin actually ng wisdom. Okay? So this is something teaching us of something na dapat nating matutunan. Okay? So thank you for everyone. May question ba sa inyong ginawa? Lahat ba nag-participate? Okay, praise God. Ano? Kasi ang purpose naman is makapag-discuss kayo. Kung may nagli-lead sa inyong group, praise God for that. At least you are being led how to do yung observation, how to do yung interpretation. Siyempre, I do believe kulang yung 1 hour sa inyo. Normally, siguro mga 1 hour, 2 minutes pwede na. So, mainly, siyempre, kung gusto niyo talagang heavy load talaga, it will take yung mga binigay ko mga passages na yon, siguro mga 3 hours of study, kakayanin na makuha nyo na yun with the definition ng mga words, context and everything. And then, wala pa doon yung preparation kung paano mo i-deliver yung message actually. So, this is more on observation and interpretation and application pa lamang. So, I do hope na makita natin yung inaral natin sa hermeneutics is just the basic one. Okay? Siguro next year, gagamitin ko naman yung book ni Duval, which is Grasping God's Word. Iba din yung approach na yun. At yun yung mas madalas na ginagamit ngayon. Yun din yung ginagamit ng TEA. Yun din actually yung ginagamit sa Midwestern sa school ko. Kaya nga lang, dahil in context of biblical counseling, hindi naman lahat pastors na nag-apply for biblical counseling na MA.
Kaya ginamit doon din sa school namin yung Living by the Book. Kaya na-encourage ako, okay, siguro na-gets nila na hindi naman ito mga talagang theologians or pastors, mga biblical counselors to mga to. So, Living by the Book yung ginamit namin na book doon sa ano. Yeah, oh. Ito na po yung pinaka-basic natin. So, you observe, actually when you observe, paano kayo lalago in terms of observation? Siyempre may details na akong ibinigay sa inyo. Kaya nga binigay ni Hendrix yung importance of reading. It's all about reading. So, you read and reread and reread. Makukuha nyo actually kagad yung mga kailangan nyo ma-observe sa text. Okay? So, siguro before the end of the year, tuturuan ko kayo ng tinatawag na diagramming. Okay, so diagramming is also important. Pero pinaka-useful ang diagramming pagdating sa letters. Medyo malilimit lamang kasi yun yung talagang pinakagamit ng diagramming. Pwede din naman actually sa narrative, kaya nga lang magiging chunks yun. Ang narrative naman kasi, siguro alam niyo na yung yung beginning, yung may ano yung may tawag doon eh. Yung climax, tapos yung ending. So iba din yung approach actually sa narrative. Kailangan mo makita kung paano yung takbo ng story doon sa aspect na yun. Turuan ko din kayo regarding those things. Pero ito yung pinaka-basic with your Bible study. Pagka nagpa-personal Bible study kayo, observation, and then you are to interpret it. Try to go through the words, kung ano ibig sabihin ng mga words na ito. Siguro nga kung may opportunity kayo to look at the Greek, Hebrew, yung mga parsings na ipinakita ko, kung ito ba ay verb na imperative, active ba ito, o passive voice ba ito. So in the future, hindi nyo naman kailangan yon. Pwede nyo naman gamitin na lang mismo yung mga English words. Pero that will be very helpful kung ma-equip kayo with those things. Okay, any question? So at least nakapag-practice na kayo. At 4 o'clock may youth pa ako. Kaya buti na lang si RJ nagturo kanina eh. Wala nang question, malinaw naman. Next Sunday, imimit ko yung buong members. So we'll have members meeting next Sunday. So i-discuss ko yung para sa workers retreat natin. Okay? So next week na yun, may mga ifa-finalize na lamang ako sa price. Be reminded lang for those who are members, yung inyong babayaran will be 3,000 each. Joke lang. Gusto ko lang makita yung mga surprise faces ninyo eh. Kung meron lang akong picture dito, sana ang ganda eh, no? Na-picturean ko kayo nung sinabi kong 3,000. So, baka around 900 plus. Okay, katulad nung dati. Last year, Sister Nim, magkano? 800 something. 875 last year. Ngayon, medyo mas nagmahal dahil kinuha din natin yung 2 room. Yung 2, di ba dati may hiniwalay tayo na 2 family na mag-rent for 3, ayun sila Rainier. Wala na yon. Kinuha na natin siya as a whole. Kasi nga medyo marami tayo ngayon. So hindi natin alam kung next year, kung madadagdagan pa tayo for membership, kung kakasya pa ba kaya tayo doon, Sister Beth? Sabihin niyo mo, paggawa pa siya ng isa pang building. Isa pang building pa o kaya paggawa siya ng 2 pang room. Pupuhunanan ni Sister Lou. Diyan ni Sister Diana. So, tig-isang bahay sila. Papagawa sila capacity 10-10. So, 20 na. So, kayang-kaya niya yan. Okay, so that's August 21 to 22. May baptism tayo. And then after baptism, workers retreat naman tayo. I'll be teaching. 2 teachings lamang ako doon, but more on geared toward about equipping you how to serve more in the Lord. Okay, let us pray. Lord, thank you, Lord God, for your goodness sa aming lahat, especially for everyone who have attended, Lord God, yung aming hermeneutics class. Napakalaking blessing po ito para sa bawat isa, and I do hope I was able to explain well yung mga bagay na kailangan po nilang makita. I also pray, Lord, for those who have MacArthur Study Bible, Panginoon Ama, magamit po nila ito because this is a great resource for everyone, Lord. Thank you dahil na-bless po kami at nabigyan po kami ng study Bible po na ito. And I pray na magamit po ito ng bawat isa. Basahin po nila ang inyong salita
Aralin po nilang mabuti, apply po nila yung mga bagay na kailangan po nilang ma-apply para next time, Panginoon Ama, magiging mas madali po ito para sa kanilang lahat. So, practice makes perfect nga, Panginoon. So, I pray na mai-practice po nila yung kanilang mga natutunan ngayon as they have their quiet time. At least once a week, magawa po nila ito to really spend time with you, with your word, Panginoon Ama, so that you may bless them, Lord God. Kung sino po kayo at kung ano po yung mga bagay na nais po ninyo na kanila pong matutunan at ikalago sa kanilang lakad kay Kristo Jesus. So thank you, Lord God, for the sharing. Thank you for all the groups, Lord God. They did well, Panginoon Ama. Praise God for that. Thank you for working in their hearts and in their minds, Lord, sa kanilang pag-discuss sa bawat group ng kanilang mga inaral na passages, Panginoon. So as we continue our day, even for our youth fellowship, Lord God, until evening, we pray for strength. We pray for your guidance, especially as I share your word to the youth. We pray, Lord God, that they may truly come to faith, that they may truly know Jesus Christ as their Lord and Savior. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much.